Talakay natin ngayong gabi ay tinatanggap natin ang bawat isa at ako po si Pastor Eugene at ganoon din, ito po ulit ang Christ Life Assemblies. Isang pagtalakay, ito ay ikalawang yugto ng ating pinag-usapang paksa nung nakaraang linggo at mas bibigyan natin ah, ng paliwanag yung ating title. Mamaya titingnan natin. Ganun pa man, ang bawat isa nawa ay abutin ng kamay ng pagpapala ng Panginoon at anuman yung ating mga pangangailangan sa natural man o sa supernatural ay bigay ng Panginoon sa atin at ang pagpapala ay sa bawat isa sa atin ay pantay-pantay na gawin niya at ibigay niya. So ito po yung ating paksang tatalakayin ngayong gabi at ito po yung pangalawang yugto, ang Tanging Daan Part 2, Sana All, Sana More. At ito ay nakabase dun sa naiulat na binanggit ni Pope Francis ng Catholic Church. At mamaya titingnan natin yon. At ito nga yung ating Part 2. Dito sa Part 2 ay ating tatalakayin paano natin mapapangatwiranan na ang Kristyanismo o ang Panginoong Jesucristo ang natatanging nagpapahayag ng katotohanan ng kaligtasan. Kasi napakarami pong mga religion at lahat ng ito ay spiritual way to God. Ito yung sinasabi nila. So, meron tayong pinag-usapan nung nakaraang linggo, 'di ba, na hindi pwedeng lahat ay pare-pareho na papunta sa iisang Diyos ang mga relihiyon. Um, Kaya lang, paano natin masasabi na Kristyanismo yung daan patungo sa kaligtasan o sa Diyos? So, base ito sa sinabi ni Pope Francis, katulad ng nabanggit ko, religions are seen as paths trying to reach God. They are like different languages that express the divine. So, ang binabanggit talaga dito ni Pope Francis ay lahat ng religion ay tama at lahat ay magdadala sa Diyos. At lahat ng sinasabi nila ay iisa lang yung patutunguhan, hindi lamang sa Diyos kundi kaligtasan. So, lahat ay makakapagligtas, lahat ay magdadala sa Diyos. At ating pinangatiranan na hindi pwede dahil magiging illogical, 'di ba, yung pananaw na ganito. At pinag-usapan din natin na kung paanong ang mga tao ay meron silang mga kanya-kanyang mga pananaw, meron silang paniniwalang kanya-kanya at parang ganito yung picture ng mga tao sa sanglibutan. At meron silang iba't ibang daan. Kaya lang, yun nga, ang sinasabi ni Pope Francis, lahat ay magiging sama-sama pa rin sa dulo. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesus ay dalawa lang yung daan. Isa na tila matuwid sa isang tao at talagang matuwid na daan na ang Panginoong Hesus yung binabanggit niya. At syempre, mali si Pope Francis nung sinabi niyang mayroong iba't ibang mga daan na para bang lahat ay tama. Relative ang katotohanan at walang absolute na katotohanan. Walang nagsasabi ng katotohanan na God. Subalit lahat ng mga palagay ng tao, lahat ng paniniwala nila ay katotohanan lahat at patungo lahat sa isang Diyos. Yun yung sinasabi ni Pope Francis dito. Kaya lang sinabi nga ni Jesus ay salungat sa sinabi ni Pope Francis na dalawa lang at isa lang doon ang tama. At ang lahat ay nasa mali. At ang Panginoong Hesus ay nagsabi na siya yung daan. Ganito yung ayos na sinasabi ni Pope Francis, 'di ba, na merong iba't ibang mga pathways pero papunta lahat sa iisang Diyos. Okay? At ito ay pluralistic na pananaw, relativistic na pananaw at universalist na pananaw. Katulad ng diniscuss natin nung nakaraan at yung video nun ay nasa ating Facebook page. Pero sa Tanging Daan, Sana All, Sana More, sinabi natin na ang binanggit ni Jesus Christ sa John 14 verse 6 ay yung tama. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama, walang makakarating sa Diyos, kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoon ang katotohanan. Siya yung may hawak ng katotohanan. Siya ang katotohanan. Hindi si Buddha, hindi si Allah, hindi sino paman na nagaangkin na merong dala ng katotohanan. Si Jesus lang. So, kanyang inilunsad ang isang kilusan ng pangangaral na siya ang
daan, yung buhay at ang katotohanan sa Diyos. At lahat ng ito ay salungat sa lahat ng religion, kung ganoon. Kasi kung ating titingnan at pag-aaralan yung iba't ibang paniniwala ng iba't ibang religion, katulad ng pinag-uusapan natin, ito ay salungatan sa isa't isa. So hindi siya pwedeng maging iisang Diyos yung nagbigay ng mga aral na ito. At katulad ng sinasabi ni Jesus Christ, siya lang yung kung sakali lilinaw ng malabo na ipinapangaral ng iba't ibang religion, at ganoon din kung daan patungo sa Diyos yung pag-uusapan, ay siya yung daan. Napakaraming iba't ibang religion sa buong mundo, at ito ay ilan lang sa mga pangunahin: Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Taoism, Shintoism, Judaism, Sikhism. At ito'y mga iba't ibang mga paniniwala at tinatawag na religion. Kahit na hindi natin pwedeng i-categorize yung Christianity per se, kasi hindi naman ito doctrine lang ang Christianity ang dala niya, subalit persona at buhay ng Panginoong Hesus. Kaya lang, inihahanay ang Kristyanismo sa iba't ibang mga religion na para bang isa lang siya sa madami. Kaya ito yung binabanggit ni Pope Francis. Kaya lang, paano natin masasabi, okay, na ang Kristyanismo yung tama sa lahat ng iba-ibang relihiyon? Katulad nga ng sinasabi natin, ano ang katwiran na masasabi natin na ang Kristyanismo ang nagsasabi at nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa kaligtasan? Bakit Kristyanismo? So ito yung pag-uusapan natin. Tatlong philosophical na tanong: saan tayo galing, bakit tayo narito, saan tayo pupunta? Ito yung mga basic questions of life. Pero sabi nila philosophical question ito, pero ito ay personal question ng mga taong nalalaman nila yung realidad ng buhay. Nakikita nila at inoobserbahan ang buhay, ang pananatili natin dito sa mundo. Dahil tayo thinking being, nag-iisip ng mga nilikha, ay nag-iisip tayo, 'di ba? Saan tayo galing? Bakit tayo narito? Saan tayo pupunta? Yung question of origin, question of meaning and purpose, at question of destiny, 'di ba? Katulad ng sinasabi ng mga dalubhasa. At yung isasagot natin dito sa mga tanong na ito ay napakahalaga, hindi lamang sa worldview ng isang tao, kundi sa value ng tao eventually. At siyempre sa kanyang sa kanyang destinasyon, yung final na destiny ng tao. So titingnan natin alinsunod sa mga iba't ibang mga religion yung mga tanong na ito. Hindi natin titingnan yung lahat ng mga paniniwala nila kasi ito ay madami. Subalit ang mga tanong na ito ay may mga sagot din yung iba't ibang religion. Saan tayo galing? Yung question ng origin o pinanggalingan ay meron ding iba't ibang mga panukala at mga paniniwala yung iba't ibang mga religion. Kaya lang iba-iba yung kanilang mga sinasabi. Sinasabi nung Iranian or Persian na religion, yung Zoroastra, na galing daw tayo ang lahat ay nilikha sa pamamagitan ng nung unang panahon ay naglaban ang katotohanan o ang kabutihan laban sa kasamaan. At natalo siyempre yung kasinungalingan at kasamaan, at ang katotohanan ay lumikha ng sanglibutan mula sa isang itlog. At ito ay nagising o napisa, at eventually ay nagkaroon ng tao. Yun yung kanilang sinasabi. Yung iba naman, yung Egyptian na alamat tungkol sa creation, ay babago-bago, iba-iba yung kanilang mga sinasabi. Pero ang kanilang sinasabi talaga ay nanggaling ang lahat sa chaos o kaguluhan. At from chaos ay nagkaroon ng creation. Kaya lang yung chaos na to ay mag-asawa na gansa. Yun yung isa sa mga version ng
ng Egyptian mythology about creation. So merong mag-asawang ah, gansa, goose at saka gander na nag-produce ng egg at ito yung kanilang Diyos araw na si Ra, si Amon-Ra. Sa Babylonian naman, sa Enuma Elish na masyadong sikat na ancient mythology, sinasabi nila na galing ang lahat ng mga nilikha ay galing sa isang god na hinati. Okay, si Tiamat. Si Tiamat ay hinati at ginawang earth, yung isang part niya, at ginawang sky yung isa. At eventually, doon nanggaling yung lahat ng nilikha. Sa Chinese mythology ay iba din. Galing tayo sa isang egg na napakalaki na napisa after 18,000 years. Tapos, nagkaroon pa ng iba pang egg at napisa din sila after 18,000 years at ito ay nag-create ng iba pang nilikha. Ganoon din sa Hinduism. Ang kwento naman nila ng paglikha ay mag-asawa daw yung earth at saka sky at doon tayo galing. Mga anak niya tayong lahat. Yung mga gods, create sa pamamagitan ng pair na yan at lahat na ng mga nilikha including man ay galing doon sa earth at saka sky. Sa Norse mythology naman ay galing tayo sa parang kawalan or kaguluhan or chaos. At meron siyang fire and ice, itong chaos na to, apoy at saka yelo. At kapag nung nagsama yung fire at saka ice, ay na-create ang lahat mula dito. Okay? Pina-create na giant, eventually nagkaroon ng iba pang creation after nung giant na na-create from the fire and the ice. Or yung yon at ganun din sa Greek mythology. Sa Greek mythology naman galing ang earth at saka sky, yung tinatawag nilang Gaia or Terra at Uranus. Galing din siya sa kawalan o kaguluhan, chaos. At mula dito sa pagsasama nitong earth saka sky na to, mula sa chaos ay nagkaanak sila ng mga titans. At itong mga titans na to, mga giants na to ay nanganak ng mga Diyos. At eventually, mula dito sa mga Diyos na ito ay nagkaroon sila ng paglikha ng iba pang mga nilikha including man. So, ganito nila sinasabi sa iba't ibang mga religion yung creation, saan tayo galing. At minsan illogical, minsan fantastic o nakakatawa. At iba yung sinasabi ng Biblia natin syempre. Meron pa rin tayong pinanggalingan, pero hindi tayo galing sa chaos. Hindi tayo galing sa iba't ibang God. Hindi tayo galing sa kawalan. Hindi, merong creator. Bakit tayo narito? Yung isa sa mga question, 'di ba? Why are we here? Anong dahilan? Anong purpose? May meaning ba yung ating pananatili dito? Sabi ng Hinduism ay nandito tayo para pagbayaran natin yung nakaraang buhay natin. Kaya nga may tinatawag silang karma. Pero ang karma ay hindi siya Christian or biblical na term. Ito ay Hindu na term. At ang ibig sabihin nito ay pinagbabayaran natin yung mga nagawa natin sa unang buhay natin. Kasi meron tayong madaming mga buhay nung nauna. So tayo ay nabubuhay, pinapanganak at tayo ay namamatay. At pag namatay tayo, wala tayong ibang pupuntahan kundi mabubuhay tayo ulit. Kapag yung unang buhay natin ay masama o may nagawa tayong masama, pagbabayaran natin yun sa ibang buhay natin o susunod na buhay natin. At sa paanong paraan? Kasi maghihirap yung buhay natin sa susunod. O kaya naman, tayo ay magiging nilikha na papahirapan. Ipis, lamok, langaw. O kaya naman, magiging mahirap yung buhay mo kasi ikaw ay magiging walang trabaho, o kaya may kapansanan. Kaya sa kanilang lipunan, yung mga naniniwala talaga nitong pananaw na ito ng reincarnation at karma, ang mga mahihirap ay hindi tinutulungan. Kasi nag-iisip yung mga tao na bakit mo siya tutulungan, yan yung paraan para siya ay malinis mula sa kasalanan niya o kaya naman uh,
masama na nagawa niya sa nakalipas. At eventually, itong multiple death at multiple birth na to o tinatawag na reincarnation, na naglilinis, eventually magiging God tayong lahat. Ito yung sinasabi nila. Yun yung dahilan kung bakit tayo nandito. Okay, sa Hinduism. So, hindi 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 tayo nandito para doon, obviously. 'Di ba? Kasi hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. O, naniniwala silang mayroong iba't ibang God. Actually, millions yung God ng Hinduism. Ang problema lang, naniniwala din sila na isang araw magiging God din tayo. So, kung halimbawa nandito tayo, ano ang meaning natin? Ano ang moralidad, 'di ba? Ano ang purpose? So, ano ang tama at mali? Kung halimbawa, 'di ba, bakit tayo nandito? Ano yung tama at mali? So, sa Hinduism, ang tama ay kinakailangan kang sumunod sa law of karma. Yun yung sinasabi nila. Okay? So, kahit na illogical na hindi ka tutulungan kapag mahirap ka, kapag naghihirap ka dito sa lupa, kasi iniisip nila na mali yun. Kasi tutulungan mo yung dapat hindi tinutulungan. Kaya nga, nagiging illogical yung mga panukala at mga pananaw. Yung tama at mali, 'di ba? Ah, hindi na siya naiintindihan kung sakali. Bakit masamang tumulong sa mga mahihirap, sa mga dahop, 'di ba? Sa mga ah, nasa poverty kung sakali lang. Bakit hindi sila pwedeng alalayan, 'di ba? Yung mga pilay at iba pa. Kasi yun yung kanilang sinasabi sa kanilang paniniwala. So, sinisira niya yung pananaw ng moralidad, yung mabuti at masama, 'di ba? Sa ang pananaw na ito o ang religion na 'to. Ano ang kahulugan? So, ano ang kahulugan ng pagiging nandito natin? Halimbawa, kung ang paniniwala mo ay atheism, hindi ka naniniwala na may God, hindi tayo nanggaling sa Diyos. Halimbawa lang. So, nandito tayo ngayon dahil tayo ay nabuo sa pamamagitan ng uh, billions or millions upon millions of years na eventually nakabuo na siya ng cells na yung anumang nandyan sa kalawakan ay nagkaroon na ng cells na eventually ay naging tao. Ito yung pananaw talaga nila eh. 'Di ba? Mas pinapanigan ng mga atheist, paniniwalang atheist, yung ganong pananaw na tayo ay galing sa, kung hindi cosmic dust, ang pananaw nila ay galing tayo sa one-celled uh, organism na na-create o lumabas dahil sa mahabang panahon. Eventually, ito yung pananaw ng evolution. Kaya lang, kung galing tayo dun sa mga yon, at eventually, nandito tayo, so ano ang meaning ng buhay natin? 'Di ba? Ano ang meaning kung bakit tayo nandito? Ang sinasabi nila, you create your own meaning. Walang ibang meaning kundi ikaw yung mag-create. Hindi yan ibibigay sa'yo from somewhere or from someone. Yun yung sinasabi nila. So, no need to think of meaning. Basta masaya ka, basta nagagawa mo yung gusto mo, nakukuha mo yung gusto mo. Tapos pag namatay ka, yun na yun. Ano ang layunin? Parang ganun din. 'Di ba? Anong layunin natin kung bakit tayo nandito? Mayroon bang mas mataas na layunin? Hindi. Ang pinakamataas na layunin is to take care of yourself. Kaya nga narcissistic yung pananaw kapag hindi ka naniniwala na may God or hindi ka naniniwala na galing tayo sa Diyos. Okay, walang layunin yung pananatili at ang layunin lang ay maging masaya, maging fulfilled. Oo, may mga taong nag-iimbento, may mga taong matatalino na nasa siyensya sila at yung kanilang mga inbensyon ay pag nag-iimbento sila para lang mapabuti yung buhay, ganun lang. At yun yung layunin ng kanilang buhay. Wala nang iba pa at iiwanan mo lahat yung iyong imbensyon. Yung lahat ng ginawa mo dito ay walang kabuluhan. Kasi eventually mamamatay ka na eh. So, yun yung saan tayo galing at dahil or bakit tayo nandito. Iba-iba yung pananaw ng mga iba't ibang paniniwala. By the way, kahit atheism ay isang paniniwala. Number 3, saan tayo pupunta? Okay, so ang pananaw ng Buddhism ay magiging Buddha din tayo eventually. Enlightened. Yun yung pinakamataas na pupuntahan natin. At naniniwala din sila, ang Buddhism, kasi galing ito sa Hinduism,
sa reincarnation, yung multiple birth at multiple death, para ikaw ay linisin, para maging Buddha ka eventually. Magiging Diyos tayong lahat. Yun yung pupuntahan natin. Hindi tayo mamamatay, kundi magpapatuloy lang tayong mabubuhay at eventually magiging God tayo. Sa Genesis 1 verse 1, nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At siya yung lumikha sa atin. Siya ay hindi nilikha at siya yung lumikha sa atin. Hindi ito may di-deny kahit ng science kasi meron silang mga pananaw na mga nauna dati at yung kasalukuyan ngayon. Nung nauna, sinasabi nila na galing tayo sa isang pagsabog, Big Bang. Na ang lahat ng mga nakikita natin ay nandyan sila for the last 13 billion years. Yun yung sinasabi nila, yung age ng universe. At sa pinakauna ay may sumabog na wala at naging kung ano yung nakikita natin. So nothing exploded in the beginning at naging everything in the universe. Yun yung kanilang sinasabi. So ang panukala nila is merong simula ang lahat sa nothing. Hindi nila inaaboy nila na yun yung God. Ayaw nilang tanggapin na mayroong God. Pero sinasabi din nila na ang origin natin is nothing. Isang illogical na panukala. Paanong magkakaroon at manggagaling ang lahat sa nothing? Diba? Pero ngayon, hindi na lang nothing or yung Big Bang, sinasabi nila ay galing tayo sa isa pang universe at yung pinanggalingan nating universe ay galing din sa isa pang universe. Pero hindi pa rin indefinite yun kasi meron pa rin nagpasimula na universe or kung ano man yun. Diba? Merong simula pa rin talaga. Pero ang sinasabi ng scriptures natin ay simple lang. At napakahalaga ng Genesis 1 verse 1 sa worldview ng tao. Hindi lamang kung paano niya tratuhin yung buhay niya, tratuhin yung ibang tao, hindi lamang para gawing sagrado ang buhay at paghandaan yung susunod pa. Kasi kung galing tayo sa Diyos, katulad ng sinasabi ng scriptures at ito yung totoo, ay nandito tayo para paglingkuran siya o alamin anong kalooban niya. At babalik din tayo sa kanya isang araw. Yun yung kanyang sinasabi sa kanyang kasulatan. So, yung question of origin, yung question of purpose, yung question of destiny ay sinasagot ng scriptures. Dahil sa galing tayo sa Diyos, tayo ay para sa Diyos at tayo ay pupunta sa Diyos. Sa Romans 1 verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. So sabi ni Apostle Paul, kinikwento niya yung pasimula ng lahat. Ang Diyos yung lumikha, hindi siya nakikita. At ito yung question ng maraming atheist, di ba? Kung magpakita lang siya, maniniwala ako na mayroong God. Pero itinuturing siya na physical at hindi siya physical. Siya ay spiritual na being. Ang nilikha niya yung physical. Hindi siya nakikita pero siya ay nahayag, maoobserbahan ang kanyang mga katangian, ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya in the creation. 'Di ba? Yung laws na nasa creation ay hindi yan inilagay ng tao, na discovery ng tao yan. Yung law of gravity, 'di ba? At yung iba pang law na nagpapatakbo ng universe natin na ang sinasabi nila is napaka-precise yung laws na nasa universe. Kahit na nga lang sa earth yung kanyang distansya sa moon, distansya sa araw, ay eksakto lang para mabuhay o magkaroon ng buhay dito sa planet na to. Diba? At siyempre, merong nagtatag niyan kung sakali. Bakit eksakto? Lahat. Diba? May tawag sila dyan sa science. Madaming mga aspeto ng earth natin at ng universe natin na itinalaga talaga siya. Sinet. Okay? At katulad ng sinasabi ng scriptures, makikita yung God at siya ay maiintindihan sa pamamagitan ng kanyang nilikha sa creation. Nasabi ko nung nakaraan na makikita natin na may lumikha sa napakarami at napakaganda at napakalalaki, napakalawak. Pero hindi natin masasabi na itong God na to ay labing dahil sa creation niya. Pero masasabi natin na siya ay mayroong intelligence at siya ay nag-plans or kaya naman siya ay
makapangyarihan dahil nagawa niya lahat yung mga bagay na to. So sabi niya sa dulo na walang maidadahilan ang mga tao dahil si Lord ay nag-iwan ng palatandaan tungkol sa kanya na maiintindihan yung tungkol sa kanya at madidiscover na mayroon siya, mayroong God dahil sa creation na kanyang nilikha. Dahil nandun yung kanyang uh, fingerprint sa lahat ng kanyang nilikha. Alam mo na mayroong lumikha dahil may design, kaya may designer. May information yung ating DNA, kaya mayroong informant. May pinanggalingan yung design at saka information na to na isang intelligent na being. At God yung tawag nito sa scriptures. At ang sinasabi niya, walang dahilan yung tao kung siya lang ay magiging observant. At nakita na ito ng science. Pinapakita ito sa atin. Yung malaking nilikha niya sa kalawakan at yung pinakamaliit na atom, particles, cells na meron tayo ay designed. Kaya lang, yung ibang mga scientists katulad nitong si Richard Dawkins, sinasabi niya na theology is empty. The study of God is empty. Kasi walang God, hindi siya naniniwalang may Diyos. Sabi pa niya, be thankful that you have a life and forsake your vain and presumptuous desire for a second one. Wala nang iba pang buhay pagkatapos nito. So, YOLO yung kanyang pananaw. You only live once. At ang sinasabi niya, iwanan mo na yung inyong panukala tungkol sa isa pang buhay kasi hindi totoo siya. At ito ay ito ay laban sa pananaw ng Christianity obviously. Na meron pang isa pang buhay, na meron pang eternal life after this one. Sabi pa ni Richard Dawkins, biology is the study of complicated things that have the appearance of having been designed with a purpose. Sabi niya, yung pag-aaral ng lahat ng may buhay ay biology. At pag-aaral ito ng mga komplikadong mga bagay-bagay o mga nilikha. Na para bang kung pag-aaralan mo, parang dinisenyo, pero sa totoo lang, wala talagang nag-design at wala siyang purpose. Even man ay walang purpose. Ito yung sinasabi niya. Kasi part tayo sa may buhay na pinag-aaralan sa biology. So wala din tayong purpose dahil hindi naman talaga tayo designed. Ito yung pinakamatatalino na mga tao sa sanglibutan. Dinideny nila na mayroong God, na mayroong meaning, na may purpose ang buhay natin. At obviously, dahil walang purpose, walang meaning, ganun din ang morality, di ba? Ang purpose, ang meaning ay wala din. Okay? So, bakit meron tayong justice system? Bakit meron tayong paghuli sa mga gumagawa ng masama? Ang sinasabi nila para maging maayos lang yung buhay, yung pananatili natin dito ng pansamantala, at hindi dahil may morality. At nung unang panahon bago si Richard Dawkins ay meron nang nagpanukala na walang God. Ito'y nung 1800s, late 1800s, si Friedrich Nietzsche. At sabi niya, God is dead. Siya yung nagsabi niyan, di ba? Yung merong pelikula dati na God is dead or God's not dead. Ito ay pagsalungat sa sinabi ni Nietzsche. At dahil siya ay pilosopo, 'di ba, na hindi naniniwalang may God. Sabi niya, God remains dead, nananatili siyang patay, and we have killed him. Tayo yung pumatay sa kanya. Dahil hindi natin siya pinaniniwalaan. Yun yung pumatay sa God. Kasi para bang sinasabi niya, imbento lang siya ng ating isip, yung God. Iniimbento natin siya para mayroong katulong tayo sa mahihirap na kalagayan at mahihirap na panahon. Na meron tayong tatawagan pero inimbento lang natin siya. Yun yung kanyang sinasabi. Pero lahat tayo ay nagnanasa ng masigit pa sa buhay na ito. Lahat tayo ay nag-iisip na na merong mas mabuti pa kaysa sa buhay na to. At yung iba iniimbento nila yon. Pero yung point is hindi naman nagpapatuloy yung buhay. Pero bakit tayo nag-aalala? Bakit tayo nag-aambisyon ng masigit pa kung alam naman natin na hindi talaga. So, hindi dahil sa nag-isip ka na may God kaya may God, o hindi dahil sa nag-isip ka na merong eternity ay merong eternity. Meron talaga yun. Diba? At sa paglikha sa atin dahil sa kasalanan ay may lamat na yung mga katotohanan ito sa isip natin. Pero nandito tayo at nagnanasa pa din. Meron pa rin tayong awareness of
Something like that. Pero nung mga panahon na to, na sinasabi ng God is dead, meron ding nagpanukala ng pananaw na galing tayo sa unggoy, evolution. Okay? Si Charles Darwin, late 1800s din yon. At eventually, dahil walang God, so ang may mga pamayanan at uri ng mga government na binase nila dun yung kanilang gobyerno o pamamahala, walang God. Communism ay atheism. At pagkatapos nito, maraming namatay dito. Okay lang kasi wala namang kwenta ang buhay. Wala namang meaning yan eh. At dito sa mga komunistang mga bansa, di ba, Russia, yung China, Cambodia, milyon-milyon yung mga namatay dahil lang sa paniniwalang ito. At pagkatapos nito, ay nagkaroon na ng mga giyera. Kaya yung kanilang pagtanggi na mayroong God, yung pagtanggal nila sa God, sa kanilang isip, sa kanilang pamayanan, sa kanilang pamumuhay, nagdulot siya ng grabe-grabing kahirapan. Hindi talaga siya nakapag-create ng langit sa lupa, kundi giyera, sakit, pagkasira at kamatayan. So, dito sa Tanging Daan, Part 2, paano natin mapapangatwiranan na ang Christianity na tanging nagpapahayag ng katotohanan ng kaligtasan. So nakita natin kanina na sinasagot ng pananaw ng Kristyanismo na mayroong pinanggalingan tayo. At dahil galing tayo kay God, tayo ay mananatili dito na magsisilbi sa Kanya. Create niya tayo in His image at siya lang yung magbibigay sa atin ng kapunuan at meaning. At tayo din ay pupunta sa Kanya isang araw, yun yung plano sa atin, kung gugustuhin natin. So, bakit Kristyanismo? Yun yung dahilan kung bakit. Nasasagot yung philosophical na tanong. Saan tayo galing, bakit tayo nandito, at saan tayo pupunta? At yung iba pang philosophical na tanong tungkol sa moralidad, tungkol sa meaning, at tungkol sa layunin o purpose. So, pagkatapos ng tanong na bakit Kristyanismo, bakit si Jesus lang? So bakit si Jesus lang? Katulad ng kanyang sinabi, 'di ba, sa John 14 verse 6. Anong kahalagahan nung kanyang pagdating si Jesus? Bakit siya? Bakit siya mahalaga? Kasi sinabi niya, ako yung daan, ako totohanan at ang buhay. Bakit? Dahil ba sinabi niya yun na yung mahalaga? Anong kinalaman nun sa ating kaligtasan? Kasi walang makakarating sa Ama eh. Dahil sa kasalanan natin. Pero, makakarating daw tayo sa Kanya, sa Ama dahil sa Kanya. So, sino si Jesus? Sabi ng Islam, si Jesus ay isang propeta. Ano ang kalayunin ng kanyang kamatayan at resurreksyon? Hindi sila naniniwala na siya ay namatay at nabuhay ulit. Okay? Si Jesus. Sa Islam, paano tayo maliligtas? Walang kinalaman si Jesus sa kaligtasan natin. Dahil ang kaligtasan ay pagsunod kay Allah. Pero pag dumating ka sa dulo, kahit na nasunod mo siya sa sinasabi ng kanyang Quran, sa dulo ay hindi ka pa rin tiyak kung ikaw ay papapasukin niya sa kanyang paraiso. So, kaya lang, ang sinasabi ng Biblia natin, si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. At ang layunin ng kanyang kamatayan, dahil nagkatawang tao siya, na mortal, siya ay mamamatay. May layunin kung bakit siya mamamatay at mayroong layunin kung bakit siya mabubuhay ulit para sa ating kaligtasan. Paano niya ginawa yun? So, sino si Jesus? Siya yung God na nagkatawang tao. Ano ang layunin ng kanyang kamatayan at resurreksyon? Kaligtasan. At siya yung magdadala ng kaligtasan sa atin. So, yun yung dahilan kung bakit si Jesus. Bakit si Jesus lang? Kasi walang sino man na nagpundar ng relihiyon, si Confucius, si Muhammad, si Buddha, na napakahalaga nung kanilang ginawa para sa kaligtasan ng mga tao. Kasi hindi nila inaangkin na sila ay tagapagligtas. Pero si Jesus ay tagapagligtas. Siya rin lang yung namatay at nabuhay ulit. Katulad ng sinasabi ng kasaysayan. Sa Romans 5 verse 7 to 8, bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin.
So yun yung dahilan kung bakit siya pinadala, upang pagbayaran yung ating kamatayan dahil sa kasalanan ginawa natin. Sa Hebrew 9:27, tinakda sa mga taong mamatay minsan. So hindi totoong mamamatay tayo, tapos mabubuhay ulit, mamamatay tayo, mabubuhay ulit, katulad ng sinasabi ng reincarnation ng Hindu. At pagkatapos na paghuhukom. Pero hindi na tayo mahuhukuman dahil sa ginawa ni Jesus Christ na maglalaan sa atin ng kapatawaran at paglilinis sa ating mga kasalanan. Wala nang huhukuman sa atin kasi yung guilt sa ginawa nating krimen o pagre-rebelde sa Kanya ay natanggal o tatanggalin dahil sa Kanya. Sa Kanyang ginawa, sa krus. Sa Romans 3:24, dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, tinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na siyang tumubos sa atin, ito'y regalo ng Diyos. Ano ang gift ni God? Grace niya sa atin. Tayo ay titinan niyang matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa pagtubos niya sa atin sa krus. Maraming ginawa si Jesus Christ sa buong buhay niya na 33 years. Pero yung pinakahuling yugto ng buhay niya, yung pinakahuling araw, doon ginawa niya yung pinakadakila sa lahat ng magagawa niya sa buong sangkatauhan nung namamatay siya sa krus. Sa verse 25, isinugo si Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Hindi para lang magpagaling, magbigay ng pagkain, kundi para mamatay. Nang sa ganun, mawala ang galit ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapatawad ang ating mga kasalanan kung maniniwala tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Si God. So, merong pag-ibig yung God kaya sinugo niya si Jesus. Sinugo niya si Jesus para pagbayaran niya yung kasalanan natin kasi matuwid si God. Ano ang ibig sabihin nito? Nung una ay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao kahit na dapat siya ay sana ay pinarusahan na sila. Walang kaparusahan kasi si Jesus Christ ay namatay na. At siya yung matuwid na bayad ng kasalanan natin o hindi natin pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians 5 verse 21, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Hindi siya nagkasala, pero ibinihis niya yung ating mga kasalanan upang tayong mga makasalanan ay hindi na makitang makasalanan, subalit makitang matuwid na ng Diyos sa katwiran niya. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus. So, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil pag-ibig siya, ay mahal niya tayo. Diba? Kaaawaan niya tayo. Pero ang Diyos din ay matuwid. Kapag gumawa ka ng masama, parurusahan ka niya. At parang yung pag-ibig niya at yung katwiran niya ay hindi pwede na magsama sa kalagayan ng tao. Dahil sa pag-ibig niya ay kanyang kaawaan tayo, pero dahil sa kanyang katwiran, ibibigay niya yung karapat-dapat sa atin. Okay, so paano ito magkakaroon ng meeting point, yung love niya at sa kanyang just pagiging matuwid. At higit sa lahat, siya ay banal. Walang makakalapit sa kanya na masama. Walang makakalapit sa kanyang makasalanan. So, mahal niya tayo, kaya tayo ay kanyang tatanggapin. Pero hindi niya tayo matatanggap dahil siya ay banal at matuwid. At kapag tayo nagkasala dahil sa katwiran niya, ay parurusahan niya tayo. Pero dahil si Jesus ay dumating, yung God na nagkatawang tao, ipinakita niya na tayo mahal niya. Namatay siya nung tayo ay makasalanan pa. Hindi pa nga tayo nakagawa ng kasalanan dahil hindi pa tayo pinapanganak, namatay na siya at pinadala na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kinakailangan pa rin magbayad tayo dahil sa kasalanan. Siya na rin yung nagbayad. Yung matuwid na hinihingi ng kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan at siya ay namatay. Upang tayong makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos. Upang tayo makalapit sa Kanya. Dahil kapag matuwid na tayo sa katuwiran ni Jesus, tayo ay nilinis na sa ating mga kasalanan. Nangyari lahat ito sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Kung siya ay namatay dahil sa kabayaran ng kasalanan natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pero kung hindi siya nabuhay ulit, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay na bago at banal para makalapit sa Diyos. Dahil yung nabuhay muli na buhay ni Jesus Christ
na matuwid, yun na yung ating ipinapamuhay sa Espiritu. So, nangyari lahat, yung pag-ibig ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung kamanalan ng Diyos, sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus Christ, hindi para sa sarili niya, kundi para sa atin. At ito lamang yung religion na nagbibigay ng ganito na belief tungkol sa God, na hindi lamang siya lumikha ng lahat at pinanggalingan nating lahat. Hindi lamang siya yung ating dahilan ng pamumuhay, kundi siya din yung ating pupuntahan isang araw, origin, purpose, and destiny. Subalit siya din yung magbibigay sa atin ng kaligtasan, makatwiran na kaligtasan. Sa 1 Corinthians 15 verse 32, kung ayon sa paraan ng tao ako ay nakikipaglaban sa mga mababangis na hayop sa Efeso, ano ang kapakinabangan sa atin kung ang patay ay hindi ibabangon? Kumain tayo, uminom tayo sapagkat sa kinabukasan tayo ay mamamatay. Mahalaga na siya ay nabuhay ulit dahil pwede rin na tayong mabuhay ulit. Kasi hindi ito yung final na buhay, meron pang isa pang buhay. Kasi kung ito yung final na buhay, anong gagawin natin? Magsaya na lang tayo. Kasi ito na yung final. Ang mabuti at hindi mabuti, ang masama at yung banal ay pareho lang yung pupuntahan pala eh. Kamatayan lang eh. Pero hindi. Haharap tayo sa Diyos at meron pang pupuntahan yung matuwid at hindi kung hindi siya tumanggap ng kaligtasan. Kaya lang, bakit hindi ito naiintindihan? Bakit ang dami-daming mga religion? Bakit hindi natin pinapansin si Jesus? Bakit hindi nila inaalam si Jesus? Sa 2 Corinthians 4 verse 4, nabasa na natin ito. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Merong iba-ibang paniniwala pero iisang daan lang yon, daan patungo sa kapahamakan. Merong isang daan na sinasabi si Jesus Christ at siya yon. At yun lang yung makakarating sa buhay, sa katotohanan, sa Diyos at sa kaligtasan. Nakakalungkot kasi hindi nila sinubukan yung Panginoon at ginudge na lang siya ayon sa kanilang mga pananaw, ayon sa kanilang obserbasyon at hindi nila binasa yung mabuting balita tungkol sa kaligtasan ng Panginoon. At yun yung dapat natin ipangaral para mawala sa kadiliman at makaalam ng katotohanan, magliwanag ang mga isip at puso ng mga tao tungkol sa kung sino si Jesus at kung ano ang Kristyanismong dala-dala niya. So, yung religions are seen as path trying to reach God. They are like different languages that express the divine. Ito yung pinaka mandaraya na statement na ginawa ng tinatawag na Christian o leader ng isang Christian na simbahan na si Pope Francis. Mas lalong yung mga tao ay hindi na sila aalis sa religion nila kung maniniwala sila sa kanya. Kahit na iba-iba yung paniniwala o kahit na ito ay salungot pa sa Kristyanismo na inire-represent ni Pope Francis sa mundo. Nandadaya si Satan at nakakalungkot. Kung ito ay paniniwala ni Francis, ito ay pandaraya ni Satan at the least. So sabi ni Jesus, John 7 verse 17, malalaman ng sino man gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing sa Diyos o sa akin lang. Ang gagawin ay sumunod, sundin yung sinasabi niya. Hindi lang yung alamin, hindi lang yung pakinggan. Huwag lang nating ipangaral, sabihin natin na dapat silang sumunod. At doon nila makikita na siya ay galing sa Diyos at may kaligtasan sa Kanya. So yan po yung tanging daan, di ba? Nung una, sana all, sana more. At yung tanging daan part 2, paano natin mapapangatwiranan na ang Christianity o si Kristo ang natatanging nagpapahayag ng katotohanan ng kaligtasan. At hindi natin ma-i-exhaust lahat yung paliwanag. Okay? Pero kung sakali lang, kinakailangan nating ipangaral siya, pangatwiranan siya, sa lubos na makakaya natin para sa kaligtasan din ng iba at para sa kapakanan nila sa kanilang pananatili ngayon at sa walang hanggang pupuntahan nila. Kaligtasan dapat, hindi kapahamakan. Magandang gabi po sa ating lahat.